ipapakita ko po sa inyo kung ano at saan napupunta ang inyong investment, ano ang balik. Every time you come to church, mga kapatid, alam nyo, you are investing something. It might not be a monetary investment, but even your time. Your time is an investment. In fact, napakagandang investment po yung time. Yung magbigay ka ng time, napakaganda pong investment po yan. Kaya dapat natin bibigyan ng pansin po yan. At anuman, inuulit ko, every time you come, at anuman ang inyong ginagawa, yan po ay investment. Ang investment ay napakaraming form, mga kapatid. Makikita niyo po yan in any forms. At ang balik din po niyan, mga kapatid, ay in any forms. Basta't huwag niyong kakalimutan yung pong sinabi ko po sa inyo noong nakarang linggo. Kapag ka nag-invest ka, meron kang aanin. When you sow, you will reap. Where you sow, you will reap. And what you sow, you will reap. See? So, yan ang mga bagay. Kaya dapat bibigyan po natin ng pansin po yan. Okay? All right, shall we all stand, please, and we will turn our Bibles in the book of Proverbs. In the book of Proverbs, chapter 13. Chapter 13. The other Sunday, ay may binigay po ako sa inyong ibang talata. There are so many passages in the Bible that talks about or tells us about investment. At ito po, ang babasahin po natin ay from the book of Proverbs, the Proverbs of Solomon. Now, the Proverbs of Solomon are also called the principles of Solomon in life. Yan po yung mga bagay. Alam niyo mga kapatid, listen, everybody gets away for a while. Kasi ang nakagisnan po natin, whether we admit it or not, pag pumasok tayo sa simbahan, kahit hindi natin naiintindihan, gusto natin ng balik na parang miracle. Pantasya po yun. Hindi po yung katotohanan. Ang pinakamaganda, makarinig kayo ng salita ng Diyos and then mauunawaan ninyo, ito pala yun. So kaya pala merong ganito kasi ganyan yan. Ganun po yun. Yun ho ang blessing. Ang nakasanayan po natin, papasok tayo sa simbahan from the very beginning na Christianity, kung tawagin ay Christianity sa Pilipinas, based on the history of our country. Hindi ho Kristyanismo ang dinala po sa atin dito ng mga Kastila. That's paganism. Sapagkat inintroduce tayo sa hindi totoong Diyos. Maaaring nasa mindset nila yun ang Diyos, pero hindi po yun. Tandaan niyo po, maraming Diyos-Diyosan, maging sa Bible, marami pong tinutuko yan. So, hanggang sa nagsimula po, noong araw, na kung tawagin natin ang misa ay Latin. At tayo naman ho ay sumasang-ayon at ang ating sinasabi ay Amen. Amen tayo ng Amen sa hindi natin naiintindihan. We're just hoping that something will happen after we say Amen. Di ba? May nakikinig ba sa akin sa likod? Yeah. So, alam nyo, kapatid, bibigyan ko na naman kayo ng tips. Pagka sa likod ka nakaupo, may feeling ka na hindi ka kasali sa panambahan. Para bang yung nasa harap lang ang may karapatang magsabi ng Amen. Now, listen. Kaya nga, minsan lahat na lamang ng paraan, dinalapit ko po sa iyong monitors para lahat po tayo talaga ma-feel natin na tayo nasa loob ng simbahan. So that is exactly what happened, mga kapatid. We are introduced into a worship that we do not understand. We don't even know why we worship. You see, remember the woman na na-encounter ng Panginoon doon sa well? Naalala niyo mga kapatid? Sabi ng Panginoon sa kanya,
sabi ng babae, hindi namin alam kung anong ibig sabihin ng worship and we do not know who we worship. See, yan yung conversation nila ng Panginoon. So do you understand that's happening? The same thing is happening today in so many churches. Kaya nga ang ginagawa ko po dito sa inyo, mga kapatid, ipinapakilala ko sa inyo ng mabuti ang Diyos. Ang Diyos na wino-worship natin dito ay buhay. Lagi po natin sinasabi mga kapatid na Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Moses, Diyos ni Paul. Now, same God that we're worshiping. Bakit po? Para lamang maging maliwanag sa atin na ang wino-worship natin na Diyos ay totoo. Bagamat hindi natin nakikita. Pero totoo at buhay. Na ngayon mga kapatid ay wino-worship at totoong may ginagawa pa po sa Israel. Sapagkat naalala niyo, kapatid, nung pinalitan ng Panginoon, yung pangalan ni Jacob, anong ipinalit niya? Israel. Do you understand that the Jews right now still believe na ganun, mga kapatid, ang kanilang wino-worship na Diyos? Same God. Kaya nga, naalala ko nung araw si Prime Minister Netanyahu, nagsasalita po siya sapagkat binibira sila ng Hamas, binibira sila ng other nations na kumakampi sa Hamas. Ano sabi niya? Kaya namin lampasan ito. Nalampasan nga namin yung Egypt eh. It's in the Bible. Sabi niya, nalampasan nga namin ang wilderness. It's in the Bible. Nalampasan nga namin yung Red Sea. It's in the Bible. You see? So, binabaybay niya, tuwan-tuwa ako. It's still on the YouTube, mga kapatid. You see? Kaya ko sinisearch yan kasi gusto kong maging makatotohanan ng Christianity ko eh. Gusto kong maging makatotohanan na totoo ang Diyos. Sabi niya, the God that set us free from the bondage of Egypt is the same God that will set us free from Hamas. See, from the rebellion or terrorism. Sinasabi niya po yan. So, same. Buhay ang Diyos, mga kapatid. Kaya nga, when you come, dapat maunawaan natin ng mabuti para mag-pay attention tayo, para namnamin natin mabuti ang salita ng Diyos. Huwag niyong laruin. Sayang yung oras, mga kapatid. Hindi kayo pupunta rito at mauupo kayo dyan. Paglabas niyo, feeling blessed. No. You are blessed by what you understood from the preaching of the Word of God. You see? So dapat yung naunawaan natin, doon po tayo pagpapalain. Ngayon ang ipapakita ko po sa inyo, this might give you the reason why you are here. Because sabi ko sa inyo, every time you come, you are investing. I believe. Kahit hindi kayo nagbibigay ng offering. Some of you. Pero yung time, yung pagpunta nyo rito, investment na po yun. Then, I'm giving you reason why you're coming and still coming and keep coming. You see, yun ang maganda ho, mga kapatid. Maliwanag. Gusto kong maging maliwanag. You're not just coming to church just for ritual. No, hindi po ganun. Dapat nandito tayo because you like it and you are investing something and you understand what you're doing. Klarado po ako sa inyo, kapatid. Yung pag naupo ba kayo rito, alam ko, mahirap magising sa umaga. Di ba? Lalo pagka alam mong linggo na wala kang pasok. Ano nasa isip mo? Pahinga. You see? Pero sa halip nagpahinga ka, pinili mong pumunta rito. Question, why? Di ba? Why? Sapagkat wala kang magawa? That's not a good answer. You've got to have a perfect, compact reason why. Okay? So I think, mga kapatid, yung pag-uusapan natin ngayon dito ay magandang rason yun para sabihin natin kung bakit tayo nandito. Okay? Are you ready? Now, in verse number 22 of Proverbs, this is the Proverbs of Solomon, the principles that you must take.
principles that you must take. You see, bigyan ko kayo muna ng rason. Is it worth na take natin itong prinsipyo ni Solomon? Na bago ko mag-take ng prinsipyo ng isang tao, pag-aralan niyo muna yung tao. Sino yung taong yun na iti-take mo yung prinsipyo niya na kanyang ikinabuhay? Okay? Once you believe the words of man, you've got to know the man. You see, once you take his word, pag tinake mo yung word niya, aralin niyo na mabuti kung bakit niyo kinukuha yung word niya. Okay? Solomon was a king. Rich man and a man full of wisdom from God. Bakit? He asked it from God. He asked it from God. Hiningi niya sa Diyos at ibinigay ng Diyos sa kanya. Ngayon, meron siya at ibinabahagi niya sa atin. Imagine that. Okay? Now, verse number 22. Here's the principle. Are you with me na? Proverbs 13, verse number 22. For those of you na wala kayong Bibles, you're 10 years na dito sa church and you still don't have the Bible, we're giving you the passage in the screen, okay? A good man, what? Yeah, that's a good word right there, so you can mark the word leaveth. Okay? An inheritance to his children's children, and the wealth of the sinner is laid up for the just. Okay? The wealth of the sinners laid up for the just. Okay? But here's the thing here na dapat po natin bigyan ng pansin. A good man. Kailan ka magiging good man? You see, now, do you understand that Solomon here was not talking specifically that there is a good man. But he was telling us, sinasabi ni Solomon, na ito yung character or characteristic ng isang good man. Okay? So if you don't have this characteristic, you're not a good man. But if you are a good man, you must possess this kind of characteristic. Are you getting the point? Okay. Sige, stress ko pa po yan mamaya. Tayo po yung sandaling manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyo pong salita. Salamat sa mga anak po ninyo na pumunta po rito ngayong umaga upang patuloy kang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Nag-iimbita po kami ng mga tao hindi para primarily maging Baptist, but primarily makilala po kayo na totoo at buhay na Diyos. And from there, oh God, makikita po nila ang tamang grupo ng pananampalataya na dapat nilang panghawakan, Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan nito ay lalo pa po sila mapapalapit sa Diyos at mauunawaan at makikilala po nilang totoo ang Diyos. O Diyos, pagpalain niyo po ang araling ito patungkol sa investment. Help us to understand where we are putting our finances, our money, our time, and above all, our life. Salamat po sa pagkakataong ito na maging ang salita niyo ay punong-puno ng pamamaraan kung paano po namin maunawaan ang investment. O Diyos, inyo pong examine ang aming puso't isipan at anumang pong kasalanan niyo pong matagpuan na maaari pong maghihadlang sa aming pangunawa, patawarin niyo po kami. Linisin niyo po kami. Gawin niyo po kaming karapat dapat tumanggap ng pagpapala mula po sa inyong salita. At nawa po ngayon makita po namin na ang aming investment ay may kabuluhan. Salamat po, O Diyos, at ingatan niyo po yung mga pangkasalukuyan naglalakbay patungo rito, marinig din po nila ang mensaheng ito. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay? Find your place carefully and everybody look at this way. Okay? At sikapin po natin na wag po tayong matutulog. No? Sayang. Okay?
Now, listen, si Solomon, sabi ko nga po sa inyo kanina, was a king. Okay? Was a king. And Solomon, if you can remember, he was the son of David, also a king. Okay? Is anyone following me? All right? Pero mga kapatid, ang pagkakaiba nila, bagamat si David ay tinawag na isang lalaki na malapit sa puso ng Diyos, pero si Solomon ay bago siya naging hari, ay siya po ay binigyan ng Diyos ng kanyang kahilingan na magkaroon po siya ng wisdom mula sa Diyos. Okay? Na ngayon, itong binabasa po natin mga kapatid, ay wisdom ito na hiningi ni Solomon sa Diyos. Ito yung napatunayan niya sa kanyang buhay. Okay? Pag binasa niyo po yung Book of Proverbs, marami kayong kaya nga magandang basahin po yung mga sulat ni Solomon. Kasi ang dami po si Solomon, mga nakita, mga kapatid. Marami kayong mababasa po sa sulat ni Solomon na marami siyang napatunayan, na experience sa buhay. Kaya, when you read the book of Ecclesiastes, it's all about man. It's all about the matters of man. Okay? Na bilang tao, ito yung nangyayari sa iyo. In fact, pagka binasa mo yung book of Ecclesiastes, kung wala lang ito sa Bible, mga kapatid, mapapagkamalan mo yung sulat ng isang psychologist. It's very close to what the psychologists are trying to tell to the people. Kasi parabang ito yung kalagayan ng tao. Napaka-close. But at the end, nag-Ecclesiastes, makikita mo naman na pinapahayag ni Solomon ang Diyos. And it's not psychology, it's about the facts na nangyayari po sa tao. Okay? Yan po yung madalas na mangyari sa tao. Pero kay Solomon, makikita nyo, ipinapakita niya pa rin ang Diyos. Ngayon, sa binasa po natin, sabi ko nga po sa inyo kanina, yung phrase na ang sabi niya, a good man. Hindi niya sinabi kung sino yung good man. Pero sinabi niya, a good man. So King Solomon was describing a good man here. He was trying to describe a good man by telling what one of his characteristics. Okay? Nasusundan niyo, kapatid? Simple lamang po ito sinasabi ko sa inyo, hindi po ito masyadong malalim. So, dinidescribe niya yung good man sa pamamagitan ng pagsasabi niya ng isa sa mga characteristics ng good man. Now, ayon po dito, mga kapatid, ano po yung characteristics ng good man? Ang sabi niya po is, a good man, look at that. What is the word after man? Leave it. Okay? Now, the word leave it, I want you to understand the implication of it. The word leave it is not just leaving something. Na, okay, bahala ka na. Hindi po ganon. Hindi po yung nag-iwan. Pagka tinagalog po natin ito, malayo na sa meaning. Maliban na lamang na kukunin nyo yung implikasyon. Okay? Ibig sabihin, yung pinaaabot sa atin, hindi mo maiintindihan sapagkat pagka inisip mo lamang, parang nag-iwan. Okay, bahala na. But the implication is, a good man, is handing over. Handing over. Okay? Mayroon siyang ipinapasa. In other words, kapatid, sa Tagalog, hindi yung iniwan, kundi iniiwanan. Okay? So, ang isang mabuting tao ay meron siyang iniiwanan. Okay? Now, after that, look at the graduation of this sentence, mga kapatid. A good man liveth what?
an inheritance. Hindi po nagtapos dun eh. Makikita nyo, meron siyang iniiwanan. Ano ang kanyang iniiwanan? Inheritance. Inheritance is something that is very important. Okay, yan po ang inheritance. Napaka-importante po yan. Hindi natin ginagamit yung salitang inheritance sa negative form. Most of the time, ginagamit natin yung salitang inheritance sa positive form. Okay? In other words, sa mabuting pamamaraan, sa mabuting bagay. Okay? Walang nagpapamana ng masama. Pangit pakinggan ho yan eh. Ginagamit natin yung salitang pamana sa mabuting bagay. Alright? Pag narinig niyo po yung salitang pamana, walang pamanang granada. Yeah. Walang pamanang bomba, walang pamanang, So, naunawaan po natin, there is something here. A good man is handing over. Okay? Meron siyang iniiwanan na ano yun? Pamana, mga kapatid. Okay? Now, so makikita niyo yung graduation na nagiging specific na. And then the Bible says, una, sinabi ko sa inyo, ipinapakita ni Solomon yung characteristic, isa sa mga characteristics ng good man. Ano yung characteristic ng good man? May iniiwanan siyang pamana. And then, later on, makikita nyo na nasa bagamat hindi compact na noun, mga kapatid, pero makikita nyo na ipinakita niya kung kanino na. Sabi ng Biblia, children's children. Okay? Now, why is this like that? You see, now, so kung titignan niyo po, ang children's children sa Tagalog, sa ating mga Filipino, ay ano? Come on, shout it. Apo. Di ba? Apo. Now, listen to me now. In other words, nasa third generation na. Now, listen now. Kaya sinabing apo, makikita nyo kung gaano kahalaga para sa atin yung mag-iwan ka ng magandang pamana. You see, mag-iwan ka, gaano ka powerful. Now, huwag niyong sabihin, bakit dun sa apo at hindi sa tatay? Now, short-minded po yun. Hindi po. Pag iniwan sa tatay, sigurado ang epekto ay sa apo. Meron pa. In other words, ang iiwanan po natin ay grabe ka-powerful so that mananatili hindi lamang sa tatay, kundi hanggang sa anak ng tatay. See, nakita nyo kung gaano kahalaga, gaano ka-powerful yung pamana, mga kapatid. You see, a good man. So in other words, kapatid, this is a good investment. Now, my question is this, anong investment ang ginagawa natin ngayon na makikita pa at nararamdaman ng ating mga apo? You see, now, do you understand? This is something, kapatid, na makikita lamang po natin, hindi lamang nakikita ng anak natin ngayon, kundi nakikita ng mga anak ng anak natin. Okay? Now, why is this important? The reason why you are coming to church, mga kapatid, is not just because of you. Because somebody is following you. And that one that is following you, he's got somebody also that is following him. Di ba? So, ganun lagi, mga kapatid, ang iisipin po natin. May sumusunod na nakakakita na yung ginagawa natin, ganun ka-powerful na maging yung sumusunod at nakakakita sa ginagawa natin ay makikita pa rin nung wala sa presensya natin. Ganun katindi. That's why sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, yan ang magandang reason kung bakit nandito tayo ngayon sa church. Yan ang magandang reason kung bakit tayo nandito. Minsan, masyado tayong makasarili, mga kapatid, na pagka naisipan natin, hindi pumunta sa church, hindi tayo pupunta. Hindi man lamang natin naiisip na mayroon susunod pala sa atin o may nakasunod sa atin. You see, when it's hot,
at hindi tayo kumbinyente, mga kapatid, sa ating nararamdaman sa pagpunta sa church, we need to do it. We need to come to church. You see, and that's the reason why I keep on encouraging you to sacrifice. Maging sa pagbibigay po natin, mga kapatid, may pagkakataon na sinasabi natin, hindi sapat ang kinikita ko para makapagbigay ako sa church. No, you have to think first kung sino nagbibigay sa iyo ng ibibigay mo. Galing lahat sa church, galing lahat sa Diyos yan. Now, ang gusto lamang ng Diyos, magmaliit, magmalaki, i-recognize mo siya. Bakit? Ang tama niyan ay hindi lamang sa iyo, kundi sa mga taong sumusunod sa iyo at sumusunod doon sa sumusunod sa iyo. See that? Yung panahon, yung ganito, yung time na ginugugol mo, do you understand na yung anak mo ay pwedeng magtanong, ba't tayo punta ng punta sa church? Ngayon, maaaring hindi mo maintindihan ang talab niyan, mga kapatid. Pero pagka nawala ka na sa kanyang mata, may intindihan niya na kung bakit. Just keep on doing it. Keep on doing it. Keep on doing what is right. Bakit? Remember, there is someone behind you. Someone is watching you. Someone is following you. Maybe hindi pa nila kaya, mga kapatid, makita yung isang bagay na kung sila ang maghahanap. But you understand, napaganda minsan, mga kapatid, yung susunod ka sa mga taong, yung sabihin natin mas matanda sa iyo at mas marami experience sa iyo. Ginagawa lamang nila ang isang bagay na napakasimple, na kung titignan mo, napakahirap. Kasi, alam niyo ba, may maraming tao ngayon, mga kapatid, maraming mga kabataan ngayon, nahihirapan ang daming bagay na napakahirap sa kanila. You see that? Pero pag nakita nila sa atin na ginagawa natin, ganun lang pala kasimple yun. You see, mag-solve ng problema, hirap na hirap sila. Parang grabe na. Kaya nga, ang marami ngayong quitters kasi hindi nila alam kung paano i-solve yung problema. They will use to quit and get away from it. They will use to run rather than to rise. You see, they'll run away from the problem. Kaysa mag-rise sila mula doon sa problem. Or in the midst of the problem and in the problem. See, ano ang problema, mga kapatid? Kasi wala silang nakita. Kaya napakahalaga, young people, napakahalaga na kayo ay may tinitignan. Na kayo ay merong nakikita sa harapan nyo. Don't you ever despise your parents. That's the reason why the Bible says, honor your father and your mother. In this case, you have to honor your father and mother because you're learning from them. And you will learn from them. Okay? So, lahat ng ginagawa po natin, mga kapatid, may investment. Ngayon, ay investment. Okay? Ngayon, in this church, kapatid, naunawaan nyo ba na ang church is the best place for investment? Because God is with us. And we're using the principles of God. This is biblical investment. So, again, inuulit ko po, mga kapatid, hindi lamang po, pag sinabing investment, hindi lamang po pera. Okay? Kaya minsan, pag pinag-uusapan yung investment, ayaw nyo makikinig eh. Bakit? Nasa isip nyo, wala kasi akong naibibigay eh. Hindi sa ayaw mo, sa wala kang naibibigay, yung iba talaga ayaw magbigay. Yung iba nagdududa sa kanyang ibibigay. Di ba? So ang pinakamaganda maunawaan talaga natin ang investment ay hindi lamang pera, kundi yung oras na ginugugol mo. At sabi ko sa inyo, higit sa lahat yung buhay na daladala mo, na pinapagamit mo para sa Panginoon. Yan ay napakahalagang investment. Okay? You have to understand that. You have to keep it. You have to put your life in it. Put your time. Put much of your time and money and your life diyan sa klaseng investment na yan.
Because sabi nga ni Paul sa chapter 15 of the book of 1 Corinthians, your labor is not in vain in the Lord. Okay? Labor is not in vain in the Lord. Your investment in the Lord is not in vain. Okay? So a good man, what? Passing down. He's passing down. He's passing over something. Okay? Kaya dapat maunawaan po natin na mabuti. Ngayon, in particular, meron tayong mga activities dito sa church. Kaya sinabi ko po sa inyo na ang church is the best place for investment. I'm talking about the church, etong ngayon kung nasaan po tayo. But, a church is an institution. It's an educational institution, narinig po natin. And everybody knows, kapatid, na ang church is a group of people. Okay? Tayo po ay binubuo, ang church ay binubuo ng mga taong nanampalataya sa Panginoon at naligtas at nangabautismuhan at nagpapatuloy. Yan po ang church. Okay? So it's an institution. It's an institution na itinayo, mga kapatid, ng Panginoong Jesucristo mismo. Okay? Now, this is the best place or the best institution, mga kapatid, for investment. Now, dito sa atin, meron tayo, mga kapatid, mga activities. Punong-puno tayo ng mga activities. Punong-puno tayo ng mga gawain na nagbi-build ng buhay ng tao. Okay? Kaya sinasabi ko, ito yung magandang grupo at magandang institution na tayo dapat mag-invest. Now, listen to me now. Baka hindi nyo namamalayan, marami, halos sa atin sa buhay na ito, ay nag-i-invest din po tayo sa ibang bagay. Hindi lamang po natin yan, consciously or unconsciously. Okay? Nag-i-invest ka. Okay? Now, pero particularly dito, marami po tayo dito, mga kapatid, na activities, katulad ng activities para sa mga bata, meron po tayo. Yung ating academy, that's a good investment. Yan po yung ministry. Okay? Meron tayong ministry para sa mga young people. Meron tayong ministry para sa mga teenagers and adult young people. Okay? And meron din po tayong ministry para sa mga young couples. At meron din tayong ministry sa mga adults mismo. Okay? Now, so para saan itong mga bagay na ito? Yung mga ministries na yan, hindi po yan palipasan ng oras. Hindi po yan para meron lamang sabihin na ang church na ito ay active. No. Kapatid, we're trying to change the course of the world, the direction of the world. You see, now, it starts from our family. Ngayon, kung ang ating simbahan, kapatid, ay family-centered, okay, ano ang programa natin patungkol sa pamilya? Ano ang pwede nating gawin para sa individuals na magtatayo ng pamilya balang araw? May nakikita po kayo, naririnig kayo rito na ikinakasal po natin. Sila ay magpapasimula sa pag-build ng isang family. Now, how do we do that? Paano? You see, kapatid, hindi ka pwedeng basta na lang magsasalita. Ang church na ito ay family-centered. Hindi mo makita ng mga ministries about family. You see, what are we doing? Anong ginagawa natin? Ito mga bata na ito, sabihin natin teenagers sila ngayon, pero balang araw, hindi na sila teenagers. Sila ay adult na. Ngayon, mag-aasawa na sila. Pag nag-asawa sila, ano ang unang gagawin nila? You see, saan po natin? That is, kapatid, yung ginagawa natin na katulad yan, you have to invest. You have to invest. Ako po, bilang pastor ninyo, leader ninyo, I have to invest my finances, my money, my time, and my life. Na yan po ang ginagawa ko sa inyo, hinahamon ko kayo na mag-join sa akin sa pag-build ng bansa.
Hindi ko na kinakailangan maging congressman at maging senador para mag-build ng bansa. Hindi ko na kinakailangan sumang-ayon pa ako sa politics or mag-join ako sa politics o mag-involve sa politics para matulungan ko ang bansa na mag-build ng isang godly country. I don't need that. This is enough. Remember, when the people, even back in the Old Testament, the book of Jeremiah, you know that, when the nation of Israel was crumbling, anong sinabi ng Panginoon? Tinanggal niya yung mga prophets, hindi siya nagpadala kung ano-ano. Anong ginawa ng Panginoon? I'll give you pastors according to mine heart. That will what? Feed you with what? Knowledge and understanding. And then in the New Testament, nung nakita mismo ng Panginoon with His disciples and the apostles, mga kapatid, yung tinatahak ng mga tao na palayo sila sa Diyos. Kapag ang mga tao palayo sa Diyos, ang bansa ay palayo sa Diyos, at ano ang mangyayari sa isang bansa na walang Diyos? The Bible says, they will be in hell, they that forget what? God. Is that in your Bible? That's what the Bible says. See? So, anong solusyon, kapatid? Mag-invest ka ng time para sa isang tao, sa isang bata, na lumalaki, na mahubog mo, na ipinapakilala mo sa kanya, at tinatanim mo sa kanyang isipan, anak, merong isang Diyos. At buhay na Diyos. Hindi po pwedeng walang Diyos, sapagkat meron tayong nakikita eh. Sino ang lumikha ng langit at lupa? Paano nagkaroon ng bituin na hindi nahuhulog at buwan na hindi nahuhulog at araw na hindi nahuhulog? Kung walang Diyos. Ngayon, kung merong Diyos, sino yun? Totoo ba na merong Diyos? Para makilala natin ang Diyos na hindi natin nakikita. Inatasan ng Diyos Ama ang kanyang Diyos Anak na bumaba in a form of man. At nakihalubilo sa mga tao, nakipag-usap sa mga tao, at gumawa ng mga miracles na hindi kayang gawin ng tao. Bakit? Para maunawaan natin na Diyos lamang ang pwedeng makagawa nito. Remember Nicodemus? Na sabi niya, walang makakagawa nito except God is with him. Ngayon, pinakita niya, sige, ayaw niyong maniwala. Yes, hindi sila naniwala. Okay, igiba ninyo ang templong ito at itatayo ko sa 3 araw. Nangyari po ba? Nangyari. Ngayon, yung Diyos na yun, yung anak ng Diyos na yun, in the person of the Lord Jesus Christ, bumaba dito sa lupa. Isang araw, bumalik. Kitang-kita ng mga apostles, kitang-kita ng mga disciples. Pabalik ng langit, mga kapatid. Sabi niya, why are you gazing? Why are you standing gazing? Bakit kayo nakatayo lang kayo dyan? Tapos, nagtataka kayo. Sabi niya, the same Jesus ang babalik. So imagine, only God can do that. Therefore, merong Diyos. Kapatid, yan ang dahilan kung bakit nandito kayo at yan ang dahilan kung bakit tayo nag-aaral ng kanyang salita sapagkat merong totoo. Ang kailangan lang natin ay maging maliwanag sa atin na may totoo at buhay na Diyos. Hanggat hindi tayo dumadating sa situation na yon, ang lahat ng panahon na pumupunta tayo sa church, puro lang yan drama. No wonder kung bakit nasa church tayo, mga kapatid, nag-iinggitan pa tayo at tayo ay nagkakasamaan pa ng loob kasi hindi natin totoong wino-worship ang totoong Diyos sapagkat hindi natin kilala ang totoong Diyos. That's the reason, that's my job, to let you know that there is a true God. Minsan, kapatid, hindi natin tinatanggap yan. Pero ang totoo niyan, kaya ganon. Yung gumagawa ng tama, kakainggitan pa natin, kakasamaan pa natin ang loob. Bakit? Hindi natin kilala talaga ang totoong Diyos. Ngayon, pagka medyo tinamaan kayo ng maanghang na ganito, maghahanap kayo ng simbahan na iba.
Huwag sa simbahan na ito, bakit tinatamaan kayo? Akong pinapatamaan. Maghahanap ako. Bakit? Muli, bubulagin na naman kayo sa ibang simbahan na hindi pinapalabas ang totoo. What are you doing? You're investing in the wrong place, in the wrong institution. Anong mangyayari sa buhay natin kung nag-i-invest ka sa isang institusyon na hindi nagsasalita at nakapapakilala ng totoong Diyos? Ganun. Kaya sabi ko sa inyo, maraming pumupunta sa simbahan na ang buong akala nila parang fraternity lamang. Na pagka na-offend, alis na ako. Dati ako dyan nagsisimba eh. No, kung totoo ka talagang anak ng Diyos at totoong nakikilala mo ang Diyos, matutuwa ka pag meron kang naririnig na ganito. Now, ipinapakita ko sa inyo kapatid ngayon, dahilan kung bakit tayo nandito. May mga anak kayo. Sabi ng Biblia rito, maliwanag. A good man, what? Leave it. The implication is, you are passing down. Okay? May pinapasa ka. You're passing over something. Okay? Now, na ano mga kapatid? Pamana. Ano yung pamana? You see, sa makikita natin, yung buhay na papakinabangan nila sa future nila. Now, imagine kung ang lahat ng mga ito, tinan nyo ngayon, sabihin natin ngayon yung mga apo natin, yung mga apo ninyo nakaupo dito ngayon. Imagine na kung yung apo ninyo ay gagawin uli nila ang ginagawa natin ngayon. Another 3 generations involved. Are you with me? Nakita niyo kung anong trabaho ng church? Kapatid, hindi niyo man may unawaan ng words na ito, pero kapatid, ito'y colloquial na words sa militar. Hindi tayo dito pumupunta na nagpapakaang-kaang tayo. We mean business in this church. Ayokong masayang yung panahon ninyo na ini-invest nyo rito. Ayokong masayang yung pera ninyo na ini-invest nyo rito. Ayokong masayang yung buhay ninyo na ini-invest nyo rito. Every centavo na nilalagay nyo po dyan mga kapatid sa offering envelope, may resulta po yan. Ipapakita ko po sa inyo ngayon ang resulta niyan. Okay? At ipakita ko sa inyo kung ano yung particular na investment meron po tayo. You ready? Alright. Ito po yung nangyari during the Bible.
tinuturoan tayo ng survival skill as far as physical is concerned. Tinuturoan din tayo ng survival skill as far as spiritual matter is concerned. Amen? Itong isang ngayong gabi, matatandaan niyo itong bagay. Ulitin natin, survival skills kills. Ulitin natin, ready, go! Survival skills kills. Very good, thank you. At least, All right, you have only a few minutes. 9 minutes. And then, wala na. Pag natulog kayo, sarado ang pinto, ang ano nyo ha. Kulambo lang dapat kasi delikadong magapangan kayo. kanina ni Brother Dennis, yun ang pinakamahalaga, focus. One word yan, but that is a very powerful word. Kahit sa business, focus. Sa network, yan ang paborito nilang salita, focus. Sa networking. Okay? Focus lagi. Now, bakit kami tumigil? Titignan namin kung may nakaakmang panganib. Okay? Baka mamaya, tinatrap lang kami. Baka mamaya,
may nakatutok sa kanya, pinapapasweet lang siya. Bakit? Para lumapit kami, para maubos kami lahat. You understand? Yes, sir. So, dapat isa-isa muna namin anong nangyayari. Tapos hanggang sa palapit kami ng palapit. Pag nakita namin na clear at safe, saka kami ngayon papasok. Stations na pwedeng pumasok sa inyo. Kaya nga, di ba sabi ng ating mahal na pastor kagabi, after this balikatan, inaabangan ka na ng Diablo eh. Okay ka. Naglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, walang imposibleng bagay. Sir, suggest niyo pa daw, sir. Opo. Sa umaga, sa morning, tinuturuan po sila, it's all about spiritual. And then sa hapon, nandoon po yung physical. Sa gabi, tinitest po namin yung kanilang alertness. Kaya nakikita nyo kanina, may nakatali. Nahuhuli po namin yon. Nahuhuli namin, dinadala namin doon sa kanilang, sa kubo. And then, alright, may sound ako naririnig. Baka makarinig sila ng mura dyan. Alright. Okay. May mga nag-uusap sa mga nakikinig dyan sa ating monitor. Okay, but listen, kaya sa gabi ho, tinitest namin yung alertness. Kaya yung nakita nyo, nagtuturo ako, pinapakita ko sa kanila yung alertness. Paano? Kasi sa kanila ho, para malaman na merong naka-akmang panganib, kinakailangan mapipito sila. Pag may pumito, pupunta ngayon yung mga taga-ibang company. Pupuntahan nila, hanapin nila yung kung saan nandoon yung whistle. Okay? Pero bago makarating doon, kinakailangan, huwag muna silang dumiretso para makita nila kung may panganib na nakaakma.
Okay? So hindi basta-basta magra-rush up lang sila. Yung pala, kaya lang sila pinapalapit para may makuha yung agresor. You see? In fact, hindi lamang ho yung mga kadete ang nahuli. May karapatan din silang manghuli ng agresor. Yeah. Kaya makikita nyo, hindi lang ako pinakita rito Nahuli nila si Jude. Naitali nila si Jude. Kasi nakuhanan sila ng tao. Nung nakuhanan sila ng tao, para matubos nila, kumuha rin sila ng agresor para pampalit ulo. Palit ulo. You see? Palit ulo. Ngayon, ang nangyari, sabi ko kay Ninyo kasi ang tagal, inihintay ko sila, kakain na kami, ang tagal. Wala pa si Jude. Sabi ko, bisita, tingnan mo nga doon. Maya-maya, hindi na rin nakabalik si Ninyo. Pinasundo ko. Tapos mamaya, sabi ko, mag-ingat ka, silipin mo lang. Kasi nanguhuli rin yung mga yan. Kasi, ngayon, nung sinilip nila, bumalik sa akin, si Joshua, yung inutusan ko, sabi niya, Sir, nakatali na. Nakatali na rin si Ninyo. You see that? Kaya balik sila, sabi ko, eto na ngayon. So, pumunta ako para makipag-negotiate. Sabi ko, anong gusto ninyo? Okay? Sir, gusto nyo, palit ulo na lang tayo. Palalayain namin itong isa, palayain nyo rin yung aming hostage. So, nagkasundo kami ngayon. Ang problema nila ngayon, habang ongoing ang negotiation, yung isa nakita nyo, pinaluhod yun, nakaluhod. Kasi, gusto nila mang-hostage during the negotiation. Ang problema, nadakma niya si John Hill. Kasi madilim ho madilim. Pinili niya siguro yung mababa. Akala niya bangka yung hinahatak niya, hindi niya alam barko pala. Ayun, siya ngayon ang nahuli. Hinawakan siya ngayon. Sabi ni Pastor Louie, akala ko sir, negotiation, dinakma niya. So siya tuloy ang dakma. So, ganun mga kapatid. Kaya naturuan sila ng alertness. You see? At naturuan din sila ng diskarte. I like it. Nung wala silang plato, kumuha sila ng dahon ng saging. Ang dami. So makikita, actually may picture pa ako doon. Yung litro na bote ng Coke, tinabas nila yun. Hinati nila, ginawa nilang plato. You see? Mga kapatid, hindi nila malalaman yan kung hindi mo sila dadalhin doon. See? Ang dami kong na-observe sa kanila. Saka itong mga lalaki, yung wisdom na binigay sa atin ng Panginoon na i-separate ang babae at saka lalaki, napakaganda. Kasi wala akong nagpapakyut. Meron lang mga nagpabibi-baby pa, pero sabi nga ng isang pastor nung tinawag namin, sabi ni Conrad, Sir, may history ba itong taong ito kasi sumasakit ang tiyan? Sabi niya, hindi. Nagpapabibi-baby lang yan. So, yun lamang ho yun. Pero habang nagli-lecture ako, talaga makikita nyo, attentive sila lahat. In fact, makikita nyo, mga kapatid, nakita nyo si Brother Noel, si Brother Rudy, nagturo po yan. Sila Brother Dennis, nag-pep talk po yan, nagsasalita sila. And sila Pastor, kami lang ho talaga ang main speaker. Ako, Pastor Louie, Pastor RJ. Pero tsaka sila Brother Noel, kasi totoo yung buhay nila kung paano sila nag-survive sa kanila without si Brother Noel, ang ganda na sinare niya, mga kapatid, sa totoo lang, sabi ko nga, ako pastor na, nakikinig ako sa kanya. But as I listen sa kanya, ang bira talaga, grabe. I'm telling you, ako po'y pastor na, sinasabi ko siya, pero naiiyak ako habang nagsasabi siya. At makikita mo doon sa mga kadete, nag-iiyakan sila habang nagsasalita yung mga speakers nila. Kasi tinuturuan sila kung paano mag-survive kapag wala kayong guidance ng magulang ninyo. How will you survive? Kasi, alam niyo, mayroong isang nagpatutuo doon, sabi niya, uuwi ako as a different man. Bakit? Sabi niya, umalis ako ng bahay, masama ang loob ko sa nanay ko. Pero dito, palagi kong naririnig, mabuti man ang magulang mo o masama, respetuhin mo pa rin. Respetuhin pa rin bilang magulang. Kasi sabi niya mga kapatid, yung nanay ko nasanay na may lalaki siya. At pagka wala siyang lalaki, mainit ang ulo niya. Kinausap ko pero hindi siya nakinig, masama. Kaya masama ang loob ko sa kanya. Pero ngayon, uuwi ako sa kanya
na maayos ang aking puso sa Kanya. See? So, do you understand yung investment na ganyan, mga kapatid? Hindi man sa atin na nagbigay ng pera sa kanila, pero sila at yung magiging anak pa nila balang araw. Imagine the investment. You see, alam niyo mga kapatid, here's the thing. Why do you need to invest? Alam niyo, ang nakikita lang natin, sila po'y nagbayad ng 1,000 just for food. Pero alam naman po natin na dinadala yan doon ang sasakyan natin. Yung sasakyan natin, gumagastos ng krudo. Gumagastos yung mga kapatid ng toll gate. And then, yung isang sasakyan natin, binala natin ng 2 gulong yan. Doon na mismo sa tarlac. Kasi mabuti hindi sumabog on the way. Expire na pala yung gulong, nagkabitak-bitak na. See? Now, aside from that, mga kapatid, doon sigurado ko, tataas ang bill natin sa kuryente at saka sa tubig. Pero magkano lang ang kinuha natin sa kanila? Pagkain lang. Hindi natin kinuha lahat yun. Bakit? Yung iba ay kinukuha na natin sa kung ano mang binibigay nyo rito. So I'm trying to tell you na ibinabalik ko sa inyo in other form ang nilalagay nyo sa envelope. You see? So yan ang balik, mga kapatid. Hindi man yan na ibabalik sa inyo in a monetary form. Pero kapatid, ang balik niya sa inyo ay meron kayong maayos na anak. At yung kaayusan ng buhay ng anak ninyo ay hindi kayang bayaran na 1,000 na binigay ninyo. See, yung iba nga dyan nagbibigay, kapatid, kahit walang anak eh. How much more tayo na meron tayong mga anak? Kaya, I'm telling you, ako ngayon nakikiusap ako, yung iba, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Si Pastor Louie nga, nagbigay ng 10,000, sabi niya, sir, dagdag na lang yan dyan. Kung ano masaan man yan. See that? May mga kapatiran tayo, Pastor, magpapadala po ako sa inyo. See? So, you understand that? Now, what I'm trying to tell you, mga kapatid, sana hindi po tayo manghinayang na tayo po ay nag-i-invest sa ganitong klaseng programa. You see, alam niyo ba, mga kapatid, yung ganitong klaseng programa, kinikriticize ako nito sa ibang simbahan. Alam mo sinasabi sa akin, kung ano-ano raw tinuturo ko. Sabi ko, huwag kayong makialam kung hindi nyo programa. Sapagkat alam ko kung saan ko papupuntahin ang batang ito. Yeah. Hindi lang tumarunong mag-quote ng verse. Sabi ko nga sa kanila pag nagsuot kayo ng ganitong klaseng uniforme, yung ibang hilig nila manggaya-gaya ng t-shirt, manggaya-gaya magsuot ng military t-shirt na gano'n, magsombrero ng military. Pero pag kumilos, parang pato. Pero sinabi ko sa kanila, pag nagpagupit kayo ng gupit ng military, siguraduhin nyo, may alam kayo sa pagka-military. Militant kayo. Hindi kayo rebelde, pero militante kayo. Marunong kayong gumalaw. Yeah. Pagka kayo tumayo at nag-uniform kayo ng ganito, gumamit kayo ng mga ganitong tactical, dapat may alam kayo sa buhay na tactical. See? So, hindi lang basta papagwapo-gwapo ka dyan, papakute-cute ka dyan. Hindi ka naman cute. See, you understand what I'm saying? I want them to be a real man. To be true. Kung anong ipinapakita nila, dapat ganun din sila sa loob. See? Yun ang dapat matutunan ng mga bata natin, mga anak natin. Kaya meron tayong ganitong programa. See? Merong mga churches, palibasa ang alam lamang nila, mangolekta. Pero sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, ibinabalik ko sa inyo kung ano man binibigay nyo rito, ng sobra pa sa binibigay ninyo. See? Kaya nandito kayo sa simbahan, sinasabi ko sa inyo, I'm very open and vocal to say that this is the best place to invest. Parang ayaw nyo maniwala. Sa ayaw maniwala, maraming mga Baptist churches sa paligid, mga kapatid. Hindi ito paramihan ng tao. Sabi ko sa mga kadete, okay, naintindihan nyo ba na ganito, na maganda ginagawa ko para sa inyo? Sabi nila, yes sir, alright, tulungan nyo ako na i-spread ito. Tulungan ninyo, mag-train din kayo, may kapatid kayo. Yung nandito ba yung magkapatid na Herrera? Pakita nyo nga.
Tingnan niyo po yung magkapatid na yan. Sino yung matanda? Okay. Yan si Apro. Yeah. Taas ka. Yeah, si Apro. See? So you understand, mga kapatid? Magkapatid sila. And just imagine na magkapatid sila, magkasama sila sa training. And they did a good job. Wala man lang ako narinig sa kanilang reklamo, mga kapatid. First time na gumulong-gulong siguro sa lupa yun. Mamaya, huwag niyong imimiss, kapatid. Makikita niyo mamaya kung paano gumulong yan, mga yan. Itong panganay, nakita ko, nakarating yan po yan doon sa may rope course. Isa na lang yung sapatos niya. Naiwan na doon sa putikan. Pero hindi sila nagreklamo, mga kapatid. At saka kami, may instructors nila, pinapakita namin sa kanila na ang pinapagawa namin sa kanila ay gusto pa rin namin gawin. Makikita niyo po yan mamaya. Si Brother Dennis, nag-retired na po yan, mga kapatid. Pero ginawa niya lahat ng ginagawa nila. Meron lang mga nagtago na iba na habang ginagawa namin, tinaguan kami. But alam niyo na yan, kilala niyo na sila. But anyway, so, salamat sa Panginoon. Thank you. Lahat nga ng mga kadete, pakitayo. Nasaan si John? Ano si John? Wala. Baka bumalik siya sa pagmamanicure. John? Wala. Alright. Ha? Wala. Okay. Hindi sumama. Asa? Wala eh. Wala. Ha? Asa virtual? Okay. Alright. Kaya, akalain niyo yan, mga kapatid. Pero wala talagang sumuko sa kanila. Wala ngayon lamang. Sabi ko nga sa iyo, ito yung balikatan, mga kapatid, na ang feeling ko fulfilled ako. Yeah. At makita nyo, wala man lang nagreklamo sa kanila. Walang nagplanong mag-quit sa kanila. Wala talaga. Kaya salamat sa Panginoon. No, kaya kayo, kung kayo man ay nag-invest dito sa grupo na ito, ay talagang it pays. Hindi po nauuwi sa walang kabuluhan. Kaya makita nyo, sabi ko sa kanila, iparamdam ninyo sa mga magulang ninyo na galing kayo sa balikatan at yung tatak ng balikatan. Kaya nga po, ang binigay po namin sa kanila. Halika rito, bata. Yeah. Dog tag. Hindi sapagkat parang aso sila. No. Kasi gusto ko, suot lagi nila ito para nalalaman nila na galing sila sa ganito. Bawat gapang, bawat ginawa nila doon, narinig nila ang mga messages. Yun ang magbibuild sa kanila. Kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid. No? Binigay sa atin yung ganitong klaseng wisdom para sa mga kabataan. Mga kabataan ngayon, wala na hong outdoor, puro na indoor. Yeah, kaya naluloko, nabubuang ho sila because of the indoor activities nila. Wala nang outdoor. Kaya alam niyo naman, tayo ngayon, I don't know about you, kayong mga naabot ko, no, na hindi sapat sa atin. Ang laro natin laging outdoor, hindi sa loob. Okay? Naalala niyo yun? Kapag kasawa na tayo maghabulan sa lupa, naghahabulan tayo sa puno. I don't know, pero naranasan niyo yan. Naranasan ko yan. Naghahabulan kami sa puno. Pagka nahulog ka pa, pag uwi mo at nagsusumbong ka sa tatay mo, tumihingi ka ng tulong, papaluin ka pa ng tatay mo. Habang baluktot ang kamay mo kasi pilay ka. Naranasan niya. Sa halip na tulungan ka, papaluin ka. Kaya sasabihin ng tatay mo, sige, gawan mo ng paraan, ikaw may gawa niyan eh. Oh. Kaya ang gagawin mo lang, ihilahin mo na lang ng ihilahin para maibalik lang. See that? Alright. Talagang kita nyo, kahit napabalikin nyo pa ito uli, babalik ka pa ba? Yes, sir. Ha? Yes, sir. Oh, yeah. See? Thank you. Alright, palapakan po natin sila. Ang kalungkutan ko lamang, mga kapatid, ay hindi ko alam kung bakit hindi sinagot ng Panginoon yung panalangin ko. Ang panalangin ko ay umulan, pero hindi sila nakaranas ng ulan.
Hindi ko alam talaga. Sa totoo lang, mga kapatid, weekly, alam nyo naman yan, pupunta ako dun eh. Sa tuwing 2:00, ang lakas ng ulan. As in, malakas na parang bagyo na yung mga may kasamang hangin, yung rainfall ay malalaki. Pero hindi nakaranas itong mga ito. Yeah. Sabi, parang sinasabi sa akin ng Panginoon, nire-reserva ko yun para sa mga babae. Alright, sit down. Yeah. So panalangin niyo po mga kapatid, kasi ngayon, kagabi lang ako natulog sa bahay. Mamaya, aalis na naman kami. So, sa loob ng isang linggo, isang beses lang ako natulog sa bahay. Yeah. And panalangin nyo yung mga babae sapagkat bukas ng umaga, sila naman po ang tutungo doon. Yeah. Panalangin nyo na, alam nyo, iba i-drive ang babae. Iba. I'm telling you. Saka, anong petsa na po ngayon? 25. 26 na bukas, end of the month. Alam niyo ang ibig sabihin ng end of the month for the ladies? It's a bloody weekend. Kaya ito po yung bloody week. Madugong balikatan. Panalangin niyo na wala naman sana, kaya kayong mga babae, huwag kayong mag-inarte-arte ha. Kasi sabi ko nga sa kanila, pagka kayo ay naringgan ko na kayo magkikwit, pauuwiin ko na kayo kagad. Okay? Sino sa mga babae ngayon ang sasama? Pakitayo nga sa mga young ladies. Ayon sa listahan ni Ara, 45 ang taga-CSI, but in total, ilan na? 90? 91. Okay, 91. Magandang numero yon, sabi ni Brother Roy. 91. So, panalangin ninyo, so handa na ba kayong kalbuhin? Paano yan? So, pwede magbago ang isip ninyo. Pwede kayo magpa-cancel, pero non-refundable yon. Okay? So, handa na kayo. Pakalbo. Inikinita ko na ang itsura mo pagkalbo ka eh. Alright. Okay, thank you. Be seated. So, I need your prayer, mga kapatid, and I need your cash. Kailangan natin babayaran yung mga bills po doon. Kakailangan natin bayaran yung bills ng tubig, bills ng ganon, ng kuryente, marami. Transportation natin. Matindi ho yung ating binabayaran. So I really need your help. I really need your extra offering. You see, I'm telling you, yan ay extra sa dati yung binibigay. Every time na meron tayong activities na ganito, you should give an extra. You should give an extra. Parang wala ng biglang nawalan ng tao rito eh. Yeah, extra. Yeah. Yung mga may suit na parang pambilyonaryo, ano. All right. Shall we all stand? Magpasalamat po tayo. Did you get something here? Dakilang Diyos, salamat po sa natutunan po namin sa Sunday School. Nawa po ang namang narinig po namin ay tumalima po sa amin at patuloy namin na maisip, Panginoon, ang kahalagahan ng aming investment. Ngayon, nakikita po namin kung saan pumupunta at nakikita po namin ang resulta, nakikita po namin ang dividend ng aming investment. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa na patuloy na magkaroon ng puso, Panginoon, para sa inyong gawain. Thank you, O God. We praise you. In Jesus' name, Amen. All right.